intimate at wild daw ang party. Kaya masaya yun for sure. Salaysay ba ni Fabi? Baka doon mo na mahanap ang the one mo, lovely. Malamang maraming single na pupunta doon. Kung ako sa'yo, girl, don't miss the chance. Kahit hindi ako makakasama, feel ko ang saya ng party na yan. Gatong din ni Tarina. Dahil doon ay saglit na natahimik si Lovely. Hanggang sa tuluyan na itong makapagdesisyon. Sige na nga, sasama na ako. Pagpayag ni Lovely, kaya napa-appear na lang sa isa't isa sina Fabi at Tarina. Kaya lang, nakakahiya namang pumunta doon na wala man lang akong dala. Ano bang gusto ng celebrant para mabilhan ko siya ng regalo? Napapag-iisip na tanong ni Lovely. Ano ba, girl? Don't stress yourself too much. Bukas kami bibili ni Bruno ng ireregalo sa kanya. Kami nang bahalang bumili ng para sa ibibigay mo. Since kami naman na nag-aya sa'yo. Tugon ni Fabi. Talaga? Buti naman para hindi na ako mag-iisip. Sige, thank you, girl, ah. Sagot ni Lovely na tila nakahinga siya ng maluwag. Dumating na ang araw ng birthday celebration ng common friends nila Fabi at Bruno. Ngayon ay nandito na sila sa labas ng bahay ni Lovely para sanduin ito. Wow! Parang pinagkandaan mo tong araw na to, ha? Ang sexy mo dyan sa suot mo, girl! Uri ni Fabi kay Lovely pagkapasok nito sa sasakyan nila. Nakasuot kasi si Lovely na kulay white na mini dress na may spaghetti strap. Kitang-kita ang magandang kurba ng kanyang katawan. Kaya lalong mas lumabas ang kaseksihan ni Lovely sa suot niya. Naman, I will go there prepared, no? Malay natin, may maakit akong poging mayaman. Biro ni Lovely. Dahilan para matawa si Fabi, pati ang asawa nitong si Bruno na kasalukuyang nagmamaneho. Baka naman si Gustavo ang maakit mo niyan. Sakto, pogi at mayaman pa naman yun. Pagkausap ni Bruno kay Lovely, na sa rear view mirror ng sasakyan niya lang ito tinignan. Sino si Gustavo? Takang tanong ni Lovely. Siya yung birthday celebrant. Pag-amin ni Bruno. Girl, ito nga pala yung regalo na ibibigay mo sa birthday boy. Mabilis na pagsingit ni Fabi. Pagkatapos magsalita ni Bruno para ibahin ang usapan. Baka kasi kung ano bang masabi ni Bruno, wala naman itong ideya sa plano ni Fabi. Kinuha na ni Lovely kay Fabi ang regalo. Nakabalot na rin ito na may ribbon pa, kaya hindi naman pwedeng buksan ito ni Lovely para lang makita kung ano ang laman. Ano ba talagang laman ito? Kainis ka naman kasi. Bakit ayaw mong sabihin? Baka mamaya, bomba pala to, ha? Di sabay-sabay tayong sumabog sa resort. Reklamo ni Lovely at pangangatiran. Basta, it's a surprise, girl. Ba't sigurado ako na maugustuhan niya ni Gustavo? Tugon ni Fabi para mapanatag niya si Lovely. Sigurado ka, ha? Sasabunutan talaga kita kapag hindi. Kanitigurado pa ni Lovely. Sabay biro sa kaibigan, kaya ako magiging lang si Fabi sa pagtawa. Pagkalipas lang ng ilang minuto, ay nakarating na rin sila sa resort kung saan gaganapin ang birthday. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Labas pa lang ng resort, halatang yayamanin ng birthday celebrant para mag-rent ng ganitong private resort. Pahayag ni Lovely habang pinapasok na ni Bruno ang sasakyan sa loob ng resort. Sino nagsabing nirentahan niya lang ito? Siya rin ang may-ari ito, girl. Pag-amin ni Fabi, naminog ang bibig ni Lovely dahil sa nalaman. Really? Siguro kasing yaman niya si Tarina. Kinuha ni Lovely na hindi makapaniwala. Bumaba na sila ng sasakyan at kaagad naman silang nakita ng birthday celebrant na si Gustavo. Kaya umalis muna ito sa mga kasama niya para lapitan sina Lovely. Bruno, I'm glad you're already here. Nakangiting bunga ni Gustavo habang pumalapit kina Bruno. Kasalukuyang nakayupo si Lovely para ayusin ang suot niya nang mapunta kay Gustavo ang atensyon niya matapos itong sumigaw habang naglalakad papalapit sa kanila. Mula sa paa ni Gustavo ay umakyat ang tingin ni Lovely papunta sa katawan nito na tanging swimming trunks lang ang suot at wala na itong suot pang itaas.
Kaya kitang-kita ni Lovely ang magandang build ng katawan ni Gustavo. Ang malalaking biceps nito, maging ang abs nito ang ukit na ukit sa kanyang katawan. Tila huminto ang paligid at nag-slow ang kilos ni Gustavo sa paningin ni Lovely. Nang tuluyang makita niya ang mukha ni Gustavo at natulala lang siya rito habang papalapit si Gustavo sa kanila. Siyempre naman bro, ako mo bang hindi aaten sa birthday mo? Biro ni Bruno. Hello Fabi, thanks for coming. Baling naman ni Gustavo kay Fabi, samantalang si Lovely ay nakatulala pa rin kay Gustavo. Of course! Happiest birthday sa'yo, Gustavo! Balik ni Fabi. Nga pala, sinama kong friend ko ha. Gustavo, this is my friend, Lovely Marquez. Lovely, siya ang birthday celebrant, si Gustavo Wilson. Pagkapakilala ni Fabi sa mga ito, napatingin naman si Gustavo kay Lovely at pagkatingin niya rito, ay sincero niya itong binitian. Hello Lovely, nice to meet you. Pagkausap ni Gustavo kay Lovely, kasabay ang paglahad niya ng panat niya sa harap ni Lovely para makipagkamay dito. Ngunit nagtaka si Gustavo dahil hindi kumilos si Lovely. Nakatitig lang ito sa kanya na kahit tumurap ay hindi na nagawa. Uy girl, ano na? Ayos ka lang? Bahagyang kinalabit ni Fabi si Lovely para matauhan ito. Ha? Bakit? Gulat na tanong ni Lovely daan mo'y wala ito sa kanyang sarili na lumingon kay Fabi. Ano bakit ka dyan? Si Gustavo nakikipagkamay sa'yo. Tugon ni Fabi, sabay nguso kay Gustavo kaya napalingon dito si Lovely. Hello. Ako pala si Lovely Marquez, kaibigan ni Bruno at Fabi. Muling pagkapakilala ni Lovely na maging ang pagkapakilala sa kanya ni Fabi dito kanina ay hindi rin pala niya narinig. Happy birthday pala sa'yo. Nagkat ni Lovely kasabay ang tuluyan niyang pakikipagkamay kay Gustavo. Thank you. Tugon ni Gustavo, ngunit hindi iyon napansin ni Lovely dahil ang atensyon niya ay nasa mga kamay nila ni Gustavo na magkahawak pa rin hanggang ngayon. Mahinang napatawa naman si Gustavo dahil hindi pa rin tumibitaw si Lovely. Oh, tama na yan. Masyado na kayo napapagkalataan. Puna ni Fabi, kaya naman nataranta si Lovely na mabilis bumitaw kay Gustavo. Sorry, nauutal na bulong ni Lovely dahil sa hiya. Tinukso naman sila ng mga kaibigan ni Gustavo, kaya